Kaugnay pa rin sa lagay ng panahon ngayon sa Mindanao, mga kapanem natin si Ginoong Nathaniel Cruz, Mang Tani, ang resident meteorologist ng GMA News. Magandang umaga, Mang Tani. Magandang umaga, Howie. Dito sa Manila at sa Luzon, ang ganda ng panahon, pero sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, ulan ang ulan. Normal ba yon? Yes, Howie. Normal yan sa ganitong buwan. Actually, ang tag-ulan sa mga lugar na yan, Eastern Visayas, Eastern Mindanao, as well as rest of Visayas and Mindanao, ay mula December, January, and February. Ito yung simula ng pag-ihip ng hanging amihan. So habang dito sa atin, wala tayong ulan, halos walang bagyo, pag mga buwan ng Enero, Pebrero at Marso, doon naman sa Visayas and Mindanao, umuulan naman doon. So yung naranasan nila yon, kasama yon doon sa kanilang normal rainy season. Pero yung abnormal ngayon siguro, yung continuous rains, no? Mula Biyernes pa yung ulan sa ilang bahagi sa Mindanao. At hanggang ngayon, umuulan pa sa ibang probinsya. Yan ang hindi normal sa Enero. Tama yun, Howie. Kung titingnan natin, itong mapang ipinapakita, yung leftmost map, yan yung para sa December, tapos gitna January and February. Yung nakikita natin mga kulay itim, yun po yung dami ng ulan. At makita natin yung concentration ng ulan nandoon sa Visayas at dito Visayas and Mindanao at dito rin sa January and February. So lahat ng itim nasa eastern sections of the country, Luzon, Visayas and Mindanao, samantalang dito sa western side, halos walang kulay. So dry doon sa west and wet doon sa east. And it's because of the changing air mass. So ngayon ay dahil rain, northeast monsoon, kaya maulan sa Bicol, dyan sa Samar, Leyte, at dito sa may Caraga region. Now, yung tanong mo kanina, normal yung pattern, but yung ulan na tinanggap nila for the past several days, nagsimula yan Biyernes, Sabado, at Linggo, ito ngayon ang hindi normal. Ang tinitingnan natin ngayon, yung actual rainfall recorded, 2 araw yan, January 11 at saka hanggang January 13, total. So, sa Surigao, for example, 400 millimeters. 2 araw na ulan. Ano yung normal nila? 609 millimeters. So, almost more than half. Nung isang buwang ulan na dapat tinatanggap nila, divided up to 30 days, tinanggap lang nila ng 2 araw. At hindi pa tapos ang ulan? At hindi pa tapos dahil nandiyan pa yung low pressure area. Butuan City, 116. Actual rainfall, normal rainfall for January, 318. Less than half, somewhat. And then Hinatuan, 303 millimeters sa loob ng 2 araw. Ano yung normal? 776. Ang dami nun. Pero tinanggap lamang niya ng 2 araw yung kalahati nun. And then Davao, hindi masyado, but 81 millimeters versus 140. So ito yung abnormal ngayon. Na, balikan lang natin yung Surigao City, no? Kasi ang madalas lumalabas sa balita yung sa Davao region, Davao provinces, no? Pero yung Surigao is a different region altogether. So, saan ba talaga yung pinakamataas na volume ng ulan ngayon? Ang nangyayari kasi, Howie, ito yung mga istasyon lamang ng Pag-asa, which is very selected. Kung minsan, malakas ang ulan doon sa mountainous areas, doon sa upstream, na hindi na i-record. Like for example, bumaba sa Davao, kasi doon sa bundok, nandun yung malalakas na ulan. Okay. Samantalang dito sa Surigao. Surigao. Ito syudad, no? Davao City. So, samantalang ito sa Surigao, parang catch basin yan. So, lahat ng ulan na nanggagaling doon sa mga bundok, doon sa kanila bumababa. So, dagdagan mo yon nung malakas na ulan sa bundok, plus malakas na ulan dyan sa Surigao. So, most likely, baha ang, like for example, Compostela Valley, ganun din. Ang isa pang problema natin, maliban dyan sa baha, yung landslide. That's why laging yan halos ang magkakambal. You have too much rainfall, given in several days, tuloy-tuloy yun, then landslide ang kasunod. So, ito yung isang abnormal. Na malakas ang ulan mo sa loob ng isang buwan, pero dahil sa presence of an abnormal weather system like this low pressure area, na kung saan hindi siya halos gumagalaw. Dahil normally, kapag ang isang low pressure area dumaan sa Mindanao, it will only take 1 or 2 days. So, ang sinasabi mo, napakaraming volume, but hindi to bagyo. There's no wind. It's just pure rainfall at nagkakaroon ng baha, landslides. Naalala ko ngayon ng Ondoy. Parang ganun ang nangyari dito sa Luzon, nung Ondoy, di ba? Napakaraming volume, pero hindi siya talaga yung may malakas na hangin na bagyo, no? Ano lang to, it was pure rain. Yes, yun ang isang nangyayari doon ngayon. Yes, Howie. At yun sinasabi natin sa mga tao, dahil normally ang mga tao, kapag hindi bagyo,
sometimes relax sila. Relax yung ano. Complacent. Yes. Hindi naman bagyo yan. No, but the thing is, whether it's a low-pressure area or a full-blown cyclone, ulan ang dadali niya. And most likely, pag hanggang itong mga panahon, talagang yung Eastern Visayas at Mindanao, vulnerable yan dahil because of the interaction of the prevailing wind, which is northeasterly at saka easterly, brought by the presence of that LPA, tuloy-tuloy yung pag-ulan. So, hindi mo kailangan ng isang bagyo para magkaroon ka ng maraming ulan, lalong-lalo na sa ganitong buwan. At yung isang malaking bahagi kung saan nagaganap ito ngayon, yung Eastern Visayas, Yeah. na still reeling from the Super Typhoon Yolanda. Tama yun, Howie. At yun nga isang ano, dahil yung mga tao doon, hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga bahay, nandun sa mga tent, nandun sa mga evacuation centers, halos yung mga iba doon na natutulog sa lupa. And then, uulan ka. So, kumisan, hindi mo kailangan ng baha para maapektuhan itong mga kawawang survivors ni Yolanda. At ang yun na nga, nababalitaan natin, nagbabalikan na doon sa mga area na devastated para doon ulit gumawa ng mga tahanan nila. Pero yun na yung mga designated na no-build zone o yung mga hazard zone kasi yun ang tinamaan ng storm surge. So kumbaga, yung adaptation hindi pa nag-uumpisa, nagkaroon na ngayon ng panibagong malakas na ulan. Tama yun, Howie. At yun nga ang isang nakakalungkot dahil we learned our lessons pagdaan ni Yolanda na dapat yung mga nasa coastal areas hanggat maaari, huwag na sanang may tumira ron. Ilan yung pinag-uusapan natin? 40 meters away from yung buffer zone. Pero the thing is, halos hindi maipatupad yung ganoong nakita nating solusyon. Unang-una siguro, okay, lack of resources, lalo na yung mga local government natin. So yun ang isang problema. And then, eto na naman, meron na naman tayong ulan. Although yung mga tao baka matakot na itong low pressure area, wala naman itong epekto pagdating sa dagat, lalong-lalo na yung storm surge. Pero ang isang problema nga natin yan ay yung ulan na dala-dala and then masasalubong yan nung high tide or low tide or whatever na galing sa dagat, ito rin ang nagiging dahilan nung pagbaha. Dahil nagiging stagnant yung tubig na supposed to be dire-diretso sa karagatan. Okay, so ngayon meron tayong extreme rainfall nga sa mga lugar na to. Pero in a few months, magkakaroon naman ng other extreme na sobrang tuyot naman yung weather, yung tinatawag na El Nino. Bakit magkakaroon ng El Nino sa taong ito, sa palagay ninyo? Oh yes, Howie, ang isang ano nga kasi ngayon, yung capability ng ating mga monitoring agencies that we have the so-called numerical weather models. Hindi pa nangyayari yung abnormality sa karagatan. Yun yung ano ng El Nino. Katulad ng pinapakita ngayon, ito yung resulta ng mga simulation ng mga numerical weather models. Yung kulay green, yan yung neutral condition. Ibig sabihin, walang El Nino, walang La Nina. So, hindi nakikita yung X-bar, yung X-axis, pero itong nasa pinakakaliwa, ito yung December, January, February. Okay, those are months. Yeah, ito months. mga bars na yan. Yeah, hanggang almost end of 2014 yan. So, Okay. makikita mo pababa yung probability, yung yung y-axis, yung nasa kaliwa, ito yung probability. 100% sure, 0% wala kang El Nino, wala Sa kang La Nina. January yan. Yeah. So, yung nasa una, ito yung December, January, February, wala kang nakikitang kulay pula. Ibig sabihin, walang pagkakataong magkakaroon El Nino. Ang mataas yung Well, ito. probability. Kailan ito? Yan. Pagdating ng What month is this? July, August, September, this year, tumaas yung posibilidad na magkaroon ka ng El Nino halos 50%. Pero June, July, normally, maulan ng mga buwan na yan. Well, ang ano kasi dito sa Pilipinas, yung epekto ng El Nino will be felt before the end of the year up to the following year. So magkakaroon Ang ka ng haba pala ng Yun. panahon na ganyan. Nagkakaroon ka ng El Nino sa Pacific Ocean, pero habang nagkakaroon ka ng El Nino ron, dito sa atin hindi pa natin nararamdaman yon. Mararamdaman yon sa tag-araw sa susunod na taon. So ang pinag-uusapan natin, long term. So the biggest impact, mararamdaman natin, 2015. Yes, 2050. Pero Kaya 2014, may impact na yan. meron na initially kasi ang nangyayari dito, ayon sa pag-aaral, pag nagkakaroon ka ng El Nino dito sa sa Pacific Ocean, nagkakaroon ka ng malalakas na bagyo during the southwest monsoon. Yun yung July, August, September mo. This year. Yes. And then after that, tsaka mo mararamdaman yung below normal rainfall.
So yun yung isang dapat na paghandaan natin. Malalakas ang bagyo, bago magsimula yung epekto ng El Nino, and then after that, yung dry season or yung drought condition, which is double whammy ngayon. Extreme dahil maraming ulan, and then the following months, at itong pinapakita, ito yung sea surface temperature. Yung Pilipinas, yan ang SST. Yes, sea surface temperature. Yung pinapakita yan, December to January. Normal yan. Yung kulay pula, ibig sabihin nun, mas mainit kaysa normal. Yung kulay asul, yun yung mas malamig kaysa normal. Ano, kapag may... Ito yung kasalukuyan lang, December 15 to 2013 January to 11. January 11. So dyan, sa tinitingnan natin ngayon yan, walang abnormality at the moment sa Pacific Ocean. Ang magkakaroon ng abnormality dyan, kapag yung kulay pulang nakikita natin sa may Australia, dyan sa may Pilipinas, nandito yung Pilipinas. Ito yung Pilipinas, no? Yep. So wala masyadong deep red or orange. If you see these colors, yung orange, yellow, nandito sa may South America, yun yung El Nino. At dito sa atin, kulay asul, which is below normal. Okay, so this is okay. So yung base doon sa output na pinakita natin, yung graph, unti-unti, before the end of the year, or during the start of yung summer dito sa Northern Hemisphere, which is July, August, September, makikita na posibleng magkaroon ka ngayon ng abnormality dyan sa karagatan. At yun yung definition ng El Nino. Mainit na tubig dito sa may South American coast at malamig na tubig dagat o sea surface temperature dito sa may Western Pacific, kasama na yung Pilipinas. Okay, big picture. Itong extreme weather patterns na dinidescribe nyo, pag itong tag-ulan sa Mindanao, sa Visayas, sobrang daming ulan at yung dry season, sobrang tuyot naman. Ano to? Dulot to ng climate change? Or is this the abnormal becoming the new normal? Yun ang isang nakikita natin. Kasi even without climate change, meron na talagang El Nino event na nangyayari. Merong La Nina, may El Nino, meron tayong... So normal yung cycle na yan? Normal yun. Dry season, rainy season? Every year meron tayo yan. Pero ang nangyayari, yung extreme na sinasabi natin. Na kumisan, you can have dry season which is very dry. So you can have a dry season. At kung rainy season naman, you can have a wet rainy season. At yun ang nagiging problema natin. Yung abnormality na yun, yun yung supposed to be, siguro because of climate change, yun ang magiging normal natin. Which is, ang daming maapektuhan nun. So yun ang mahirap para sa atin. A growing economy na imagine yung Yolanda na hindi natin inaasahan. Maybe hindi lang Pilipinas. All scientists, they never thought na magkakaroon ng isang ganito kalakas na bagyo that will make landfall. Kasi napakaraming bagyong kasing lakas na Yolanda, pero nandun lang sa Pacific Ocean. Kaya kahit pinaghandaan ng mga LGU, nobody was fully prepared for this powerful typhoon. Yun. So yun ang isang ano natin. And because of climate change, we should expect more extreme events. Tropical cyclones, rainy season, dry season, even yung cold surge, even yung malamig na panahon. It could be a manifestation ng climate change. Kahit sinasabi natin, ang lamig-lamig, bakit global warming to? It's because of the changing climate pattern. Speaking of which, ang lamig ngayon sa Baguio at yung mga ibang lugar dyan sa Cordillera provinces. Yes, so isa yan. Dahil may low pressure area ka dito sa Visayas and Mindanao, ang epekto naman dito sa atin ay mas malakas yung northeast monsoon mo, and that means mas malamig yung inaasahan nating temperatura. Okay, Mang Tani, maiba lang ng konti. Naging agaw pansin kasi kagabi yung buwan, no? Nagkaroon parang halo effect, no? Kaya naman sa mga social networking sites, sunod-sunod ang post ng mga litrato ng ganda ng kakaibang itsura ng buwan. Okay, so, ano to, Mang Tani? Nagkaroon ng halo effect yung buwan. May mga natakot pa nga. Sinasabi ng iba na parang mukhang may mga alien na parating ng mundo, no? Oh, yes. Ano bang scientific explanation nitong kakaibang itsura ng buwan? Alam mo, yun nangyari na yan sa buwan kahapon. Yan ay dulot ng mga high clouds, cirrus clouds ang tawag natin yan. At yung cirrus cloud na yan, dahil hindi yan, mga ice crystals na yan. Dahil ang taas niyan ay mga 20 to 25 kilometers mula sa surface. So kapag yung liwanag na nanggagaling dyan sa buwan, although artificial yon, pag tumama yun doon sa mga ice crystals, yun ang nire-reflect niya. Kaya merong certain angle na
mula doon sa buwan, nagkakaroon ka ng parang vacuum dito and then doon nagre-reflect. Pero alam mo, before the start of yung forecasting capability natin, ito ang tinitingnan ng mga matatanda kung meron bang papalapit na bagyo. Which is, may scientific explanation dyan. Yung nangyayaring low pressure area dyan sa Visayas, up in the atmosphere, ang nauuna doon, cirrus cloud. Kaya kaya yun ang nakikita natin. So may indigenous knowledge, yung mga, yung traditional folk, Yeah, no? weather lore ang tawag natin dyan. Oh, pag nakita nila to, it means something when it comes to the weather. There could be an approaching storm. And 2 or 3 may days. scientific basis naman yun. At meron talaga. So, because of that cirrus clouds, na yun yung manifestation nung malakas na ulan at hangin dito sa surface, nagmamanifest yun sa cirrus clouds up in the atmosphere. Kaya nagkakaroon ng halo effect. Kumbaga, yung moonlight, may interaction doon sa atmosphere, Yep. doon sa clouds, Yeah. at nagkakaroon ng optical effect na Yes. ganito. So, yan yun. So, yun ang ano natin. Pero hindi po ibig sabihin yan, malapit ng magunawang mundo. And it's not very unusual dahil kapag meron kang approaching storm, even during, nagkataon kasi na full moon tayo kahapon or kaya ganyan. So there's a confluence of events. In other words, don't worry, just enjoy it, appreciate the sights, Yeah. and maybe expect some rain somewhere in the Yeah. Philippines. Oh, yeah. Yun yun. At yun nga yun nangyayari sa Visayas at Mindanao. Okay, very reassuring. Maraming salamat. Ginoong Nathaniel Cruz Amangtani, resident meteorologist ng GMA News.